ninyo. O naparito po ako ngayon sa bahay nyo. Nais lang po natin na malaman ulit yung ipinapaabot po ninyo. Kumustahin po natin yung babala na sinasabi ng ating kaibigan na malapit na po daw yung World War III. Kung kayo po ang aking tatanungin, ano po ba ang inyong tugon po dito? Kailangan na po ba na maghanda ang mga tao ngayon? Naku po. Guys, idasal po natin no, na sana ay hindi magkasubukan po ang Iran at saka yung USA. Kasi pag inaatake po sila, yung Iran guys, posibleng gaganti talaga ang US. Kapag ito ay maghawa-hawa po ang kaguluhan dito sa ating mundo guys, sigurado matutupad ang mga hinuhulaan doon sa Biblia na mayroon magkakaroon po ng World War III at saka lalo na yung mga hula ng mga tao na mayroon pong magaganap na World War III po dito sa ating mundo. Kaya kaibigan, ano po dapat po ang gagawin po ng mga tao ngayon? Kailangan na po ba na likasan, no? Na lisanin po yung mga area na mga tulad po ng malalaking city, kasi po ang city po talaga ang pupuntirihan. Kaibigan, kasi nga gusto kong malaman po para may paabot dahil po nang mapanood po nila yung video na ipinapaabot po ng ating kaibigan na si Tatay Risotto, na dapat kailangan po daw talaga na maghanda sa mga pagkain at mga gamot at iba pa na magagamit kung sa tuwing ito ay magpakawala ang China ng lason at ang Iran, posibleng maraming mamamatay at magkakasakit pa. Kung tatanungin kita kaibigan, bakit po kailangan pa nila itong gawin? Na buhay naman po nila ang bit-bit po ng mga taong ito na walang mga bituka. Bakit po, ano po ba talaga ang kanilang kagustuhan? Bakit po nila gagawin po ito? Para lang guluhin po yung mundo. Yan po ang pinakamahirap guys, no? Sa larangan po ng yung mga selfish, no? Mapagsamantala dahil po sa kapangyarihan guys. Ito po yung sinasabi sa Biblia na magkakaroon po talaga ng labanan, no? Ng bawat bansa. Kaya nakakatakot po ito dahil po ang Pilipinas ay pinakamahina na nasod, no? Na bansa. Kasi umaasa po tayo. Kung wala ang Amerika guys, matagal na po tayong pinulbos dito ng China. Kaya hindi po makakuan ang China dahil po nagdalawang isip sila. Kung aatake po ang China po sa Pilipinas, posible pong yayariin din po sila ng Amerika at maraming tutulong sa atin. Kaya kaibigan, nagpapasalamat din po tayo, isa po sa mga nagprotekta po sa Pilipinas, yung Amerika, no? Yun po ang problema. Sabi po ng ating kaibigan guys, kahit pa po ay protektado tayo ng Amerika, yung bansa ninyo, ngunit may panahon pa rin na patataubin din po tayo. Kasi po ang gahaman guys, hindi po yan, no? Dili na matagbaw o gukod sa imuha. Kaya tinutulungan po tayo ng ibang bansa dahil po mayroon po pala silang pakay din. Kaya dapat po talaga maging alerto po ang ating bansa. Hindi po tayo kampante na isusugal na lang po natin yung ating yung ipapaubaya na lang po natin po yung ating seguridad po dito sa ibang bansa. Dapat po tayo ay magplano, yung mga namumuno sa atin, di ba kaibigan? Wag po tayo, sabi ng ating kaibigan, wag kayong umasa na dapat po palakasin na sana ay hindi na po mag-away-away ang mga namumuno sa atin para po ay maging unity po ang ating samahan po dito para mapalakas pa natin. Nakakalangkot po daw isipin guys, sabi ng ating kaibigan. Bakit po kaibigan? Nakita po talaga ng ating kaibigan guys, mismo nga Pilipino natin, kapwa nating Pilipino, sila na mismo ang nagplano ngayon na hindi maganda po sa bawat. Sus nako po. Ito po yung guys, nakakatakot na sinabi ng ating kaibigan. Noon pa ito. Ngayon binalikan po niya.
Kitang-kita po niya talaga guys, dahil po sa kapangyarihan ng tao, handa pumatay ang Pilipino sa Pilipino din. Kaya dapat guys, ipagdasal na lang po natin kung ano man po ang mangyayari pa dito. Ang paghandaan po daw natin ngayon, wala po tayong ibang ipanalangin kundi bigyan tayo ng malakas na pangatawan, at saka sana ay wala pong mga pangyayari na masasagupan natin na hindi po natin, kaya sana po kung mayroon ng mga problema masasagupan natin ay kaya lang po natin. Yun po talaga ang gusto ng ating kaibigan ngayon guys, na dapat po na maghanda. Kahit po ay hindi man ito magaganap, at least po nakapaghanda tayo, wala pong mawawala sa atin kung ito ay hindi mangyayari. Kung mangyayari ito, kapag nakapaghanda ka na, pwede kayong magtagal pa dito sa mundong ito kaibigan. Babala ng ating kaibigan guys, hindi lang po ito pananakot, kundi gusto lang po niya na may paabot. Kasi po na sinabi po ng ating kaibigan na si tatay na nakikita po talaga nila na malapit na po talaga ang magaganap po yung World War III kaibigan. O kaya nabalikan ko kayo para po malaman po natin po at maipaabot natin sa lahat po ng mga nagdalawang isip na paniwalaan po yung mga kaibigan po natin na si Tatay Yoto yung pagpapaabot niya, kasi matagal na po daw itong hinulaan, pero bakit hanggang ngayon hindi pa nangyari yung World War III? Kasi po ito po yung sinabi po ng ating kaibigan si Tatay kaibigan, na pasalamat tayo dahil po ay hindi po natugunan, no? Na hindi po talaga nagbigay pahintulot ang Panginoon na ito ay mangyayari agad. Sabi ng ating kaibigan guys, kung magpapatuloy pa rin ang mga paggawa ng mga tao dito sa ating bansa guys, sa paggawa ng kasalanan, posibleng pahintulutan po niya na ipadama sa mga tao na ayaw ng bumalik sa kanya. Kaya wala tayong magagawa, damay-damay man yun guys. Tandaan po natin yung mga sinasabi ng ating kaibigan, hindi po ito pangbabastos, at hindi ito masama, at ito ay makapagbigay po sa inyo ng aral na dapat po napaghandaan, kasi po malapit na po talaga na bumalik po. Kaya ito na po siguro ang mga sign kung bakit po marami na pong buhay ang unti-unting nawawala dito. Kahit kunting problema, no? Makikita natin guys, sobrang init na po ang tao ngayon. Kunting problema, dinaan po sa patayan. Kaya sana po, isa lang po ang ating masabi dito, walang imposible sa Panginoon. Kaya dapat po tayo maghanda at magdasal. Salamat po kaibigan.